So this is the part 4 of our travel to Thailand. As all you know, this is a super late post na. At ngayong araw na nga na to, maaga kami nagising ni Daddy. Marami daw kami pupuntahan, sabi ni ate, kaya hindi dapat kami pwedeng malate. Una namin pinuntahan yung Bang Pain Palace, also known as Summer Place. So dito sa Thailand, meron silang mga dress code. Very conservative sila, especially dun sa mga palace at lalo na dun sa temples. Kaya kapag pupunta kayo dito, magdala kayo ng long skirt at pants. So andito na kami sa loob. Sa mga nagtatanong, 500 baht po ang entrance fee dito. Located to sa Ayutthaya province. Di pa nga kami nakakalayo, grabe. Amazed na amazed talaga kami dito. O diba, hindi pa kami nakakalayo. Sobrang dami na naming shots. And mind you ha, andito pa lang talaga kami sa bungad. Siguro more or less 15 hectares to at eto yung pinaka-map niya. Grabe, ang laki diba? Akala ko nga man medyo parang mga lake dito pero napapalibutan pala talaga ng River Antaylan. At yung river naman dito sa Bang Pain Palace ay tinatawag na Chao Phraya River. Kita nyo, ang ganda ng mga sinaunang bahay dito, diba? Actually, may nakita akong mga sundalo dyan. Feeling ko dun sila nakatira. Yung mga bahay or mga parang building dito, mix siya ng style ng Thai, European at Chinese. Oh, tingnan nyo, ang ganda naman, diba? Hindi kami pumasok dyan. Ewan ko lang kung pwede pumasok. Tapos, ito naman yung parang bahay na Hello Kitty. Sobrang lawak nito at alam nyo ba, nalibot namin lahat to. Sa part na to, medyo ang sakit na ng sikat ng araw, kaya sumilong muna kami doon sa may mga puno at mga malililom na part. So, dapat pag pupunta kayo dito, magdala ka ng sunblock, umbrella, at mga mini fan kasi parang Pilipinas lang din dito ang init. Pero dito sa Bang Pain Palace, kahit tirik yung araw, mahangin naman siya. Tingnan nyo ang ganda ng mga landscape dito at perfect na perfect talaga dito mag-prenup. Actually, kung ayaw nyo naman maglakad, meron ditong pinaparenta ng golf car. Parang 400 pesos ata siya. Good for 4 packs na yun. Dito sa part na to, bigla sila nagkagulo kasi may nakita silang squirrel. Mga bano, kasi first time namin makakita niyan. So, paalis na kami. Punta na kami sa aming next destination. Pero bago yon, kakain muna kami. So, nandito ko na kami sa isa sa pinakang historical place dito sa Ayutthaya. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa place na to. Good thing kasi doon sa pinakang labas ng pupuntahan namin, meron ng mga karinderya. Dito na rin kami kumain para naman malasahan namin yung local food talaga nila dito. So, ito yung in-order ko para siyang malapad na noodle rice. Dito nga pala sa Thailand, para mas maintindihan kanila, kailangan gayahin o alamin mo kung paano sila or paano nila daw isalitain yung mga words. Especially pag English. Like kunyari, Starbucks, dapat sasabihin mo sa tabak. O di kaya ng 7-Eleven, 7-Eleven. Ganon. Kung hindi ka nila maiintindihan. Hala, si kuya, sumisilip sa likod ko. Dito sa part na to, medyo nainis na sa akin si Daddy kasi nilagyan ko ng chili oil tsaka chili flakes yung kanyang noodles. Eto namang kinakain kong ito kay Daddy Elmer to, pinatikim niya sa akin. Talaga naman napaka-supportive nitong family na to sa pag-vlog ko. Sabi ko, masarap Daddy. Tapos ito yung mga in-order ni Mami, tapos pinakain na rin ni Mami si Tala. Hindi ko alam kung anong klaseng luto yan, pero mostly talaga ng pagkain nila dito, lasang spicy basil. Yun at yun talaga yung malalasahan mo, promise. So, init na si Daddy kaya nag-order siya nitong watermelon shake. Watermelon talaga to, guys. Tapos siya nag-order pa ulit si Daddy ng rice kasi nainis siya nga at sobrang anghang na ng noodles niya. Sorry naman, I love spicy kasi. Na-carried away lang ako sa paglagay ng mga chili flakes. Ang sarap siya, lasang basil tapos may onion. So, nag-bill out na rin kami kagad. Ito nga pala yung may-ari ng karinderya. After nun, pumasok na rin kami at bumungad sa amin yung temple. Pag nga pala papasok ko sa mga ganitong temple, yung may mga Buddha, kailangan tanggalin natin yung mga sapatos or tsinelas natin. Bilang respeto daw yun sa temple nila. Tapos yan, makita kami dito, napakataas. Grabe. Akala nyo lang, pero sobrang taas niyan. Tapos, meron ditong parang wishing well, pero walang tubig. Kailangan daw mapashoot mo dun sa bilog para matupad yung wish mo. Si Daddy Ken, lahat ng hinulog niya nag-shoot. Ako, nakawali. After na, pumunta na kami sa pinakang tok-tok. At ayan, ang ganda ng view dito. Napakalawak din.
Actually, marami pa namang ibang mapupuntahan dito sa part na to, pero umalis na rin kami para naman makarami kami ng mapasyalan. Tapos yun, nag-usap-usap kami kung saan pa magandang pumunta dito. Actually, wala kaming tour guide. Hindi rin kami kumuha ng traveling agency. Kasi meron na kaming Crazy and Rain traveling agency. Ilang minutes lang naman nandito na kami sa Wat Mahatan. Super useful talaga nitong stroller ni Tala, lalo na kapag alam namin napapagod na siya or mahaba-haba ang lakaran. At the same time, buti na lang bumili ako tong mini fan na sobrang tagal talaga malobat. Habang nag-iikot kami si Daddy, tumambay muna siya dito sa gilid kasi kailangan niya mag-booking. At kausapin yung visor namin para sa mga stocks. Actually, hindi na namin talaga nalibot lahat to kasi napakalaki din. At medyo feeling ko natatakot ako kasi parang magkakapareho siya. Parang pwede ako maligaw. Pero nagpa-picture kami dito sa mahiwagang ulo daw ng Buddha. Pinagkakaguluhan to. Actually, nakapicture lang kami kasi ng mga foreigner, pinagkakaguluhan nila to. So, ganito talaga kalaki yung Wat Mahatan. At ayon sa history, isa daw to sa pinakamatandang temple sa Thailand. Tapos yan, humingi na si Tala ng dede kasi hindi siya masyado nakakain doon sa karinderya. Halos lahat kasi talaga ng pagkain dito maanghang. So, ang next namin pinuntahan ay sa mall para makapili kami ng pagkain para kay Tala. So, yung pinuntahan namin dito sa mall is para siyang food court. Siyempre, kahit saan hindi mawawala ang mango sticky rice. Habang namimili sila ng kakainin, naningin na rin ako ng mga pwedeng ipagpasalubong dito. Nakita ko nga dito yung kwandong at poisan na lagi namin ginagamit ng mami ko. Pero hindi ako bumili dito kasi super pricey dito sa mall. Tapos, ito pa yung mga ibang pampasalubong. Grabe, ba't hindi ako bumali dyan? Nakalimutan ko ng balikan, sayang. Is this sweet? Kailangan nga pala bumili kami ng card na consumable para makabili kami ng mga pagkain dito sa mall. Unang-una nga namin binili yung low carb fruit shake. Healthy ko no. 140. 140. Buti naman talaga nahawaan ko si Daddy sa pagiging healthy living ko, no? Tapos yan, ito napili ko, shrimp dumplings and spring roll. Si Tala naman wala talaga siyang mapili at ayaw talaga niyang kumain. Nagkaroon na ata siya ng trust issues kasi sobrang lahat halos ng food dito spicy. Dapat si Tala pili ka ng ganito. Yung lasa ng sauce nito para siyang honey mustard na parang may kasamang basil. Super sarap nitong shrimp dumplings. Pag pumunta kayo dito, i-try nyo to, promise. Siksik na siksik siya. Ganito talaga yung lasa na hinahanap ko sa mga homemade siomai. Tapos ito sila ate, pinatikim niya sa akin yung mango sticky rice nila dito. Pero parang mas masarap yung mango sticky rice yung natikman ko nung isang gabi. Yung pinasalubong nila ate, sa street food ata lang nila yung nabili eh. Mas thick kasi yung consistency ng coconut milk nun. Tapos ito yung binili ni Tata Bunso na iced tea. Ang tapang ng mga tea nila dito. Sigurado magpupururot na naman ako after neto. Pagkatapos namin kumain, si Daddy bumili naman ng custard cake. Grabe, sobrang sarap niya, yung tipong dapat bumili kami ng marami. Tapos sa baba nitong mall, nandito na yung mga bilihan ng mga gandang mga damit. Medyo pricey talaga kasi dito kasi mall to eh. Pero medyo mamimili na rin kami dito kasi hindi na kami makakapunta doon sa Chatukak na parang divisoria ng Thailand. Ganda ng blue dress na to, ay super regretted kasi hindi ko siya binili. Pero may nabili naman akong trouser at blouse worth 300 pesos. Not bad na rin, diba? Dito kami sa White Studio nakabili. Maya-maya lang lumabas kami ni Tata Bunso para magpapalit kasi kinulang kami ng Pero paglabas namin, sarado na yung mga money changer. Ang nangyari lang, nabudol ni Tala si Toto Vince. Thank you, Tata Vince! Yun nga lang, after namin mabili tong chicken ay nagsisi kami kasi ang ingay ni Tala. Halos lahat ng mga tao na dadaanan namin tumitingin talaga sa kanya. Dinner time na pero nag-take out na lang kami ng food para sa hotel na lang kami kumain. Ang laki ng room na kinuha ni Mami, diba? So dito na lang kami kumain, sama-sama kami dito. Para makapag-share din kami ng mga binili naming food. At syempre habang kumakain, nagkwekwentuhan, nagchichikahan, nagpaplano kung anong gagawin or kung saan kami pupunta bukas. Next! Wow! Si Daddy. Tapos after namin kumain, ayan, nagsukat sila ng mga damit mga pinamili namin. At ito si Tala tuwang-tuwa sa biniling dress ng Mami Lola. Bago kami matulog si Toto Vince kumatok sa pinto kasi magpapaalam siya dahil magpo-propose na siya kay Tata Bunso. At syempre, bukas na mangyayari yon kaya abangan natin ang susunod na kabanata. So, yun lang. Thanks for watching! Mwah!